Hello mga kaibigan, mga idol, mga mangshi, mga ka-OFW. Magandang buhay. Ito na yung ating greenhouse number 2. At nasabi ko sa isang video natin, nagpapakita ko sa inyo, nasusunod natin yung ating mga seedlings. Ito yung iniwan sa atin na tinanim ng tao natin na umalis. Umalis na hindi sinasabing dahilan kung bakit, nabiglaan. Yan. Nasaan ka man ngayon, sana masaya ka na sa ginawa mo dito. Dahil hindi sinasabing dahilan, so yan. Bahala ka rin sa buhay mo. Yan. Baka nanganap na ibang trabaho yun. Baka naboboringan dito kasi wala siya masyadong ginagawa dito eh. Yan. Ayaw niya siguro ng maraming pahinga. Gusto niya bugbog sarado ang katawan niya. Dito kasi sa akin, sabi ko, pag mainit na sa greenhouse, hindi mo kailangang suungin ng init Ang pahinga ka o kaya naman doon ka sa malilim, hindi mainit na lugar, doon ka magtrabaho, like maghugas ng mga styrobox, kung ano man din ang pwedeng gawin. So wala akong pressure sa kanya. Okay, pangit ng iba kasi nga ilang araw na walang init. Ito yung resulta niya naging lady. So hindi natin kontrolado yung kanyang situation. So expected na yan. Pero kaya po natin i-avoid yan kung mga idol kung meron po tayong setup na indoors na gagamitan natin ng grow lights. Para mga LED lights po siya, gagamitin natin. Siya yung magsaserve na sikat ng araw na magpo-provide sa ating mga tanim. So, kagandahan ng mga idol, indoor siya. So, hindi siya mainit. Wala kang init na alalahanin kasi parang usual na building o bahay lang. Like ganyan, example, ganyan. Ang gagawa mo lang dyan ng bubong. Yung bubong na yero talaga, hindi yung ganyang pang greenhouse. Tapos set up pa ng grow lights. Ang kagandahan ng indoor setup mga idol, dahil sa grow light siya, so kaya talaga o pwede mas magandang ganong setup kasi kayang i-maximize yung ating space like isang layer dito, isang layer yan hanggang 4th layer, hanggat hindi mauuntog sa bubong, pwede yun. Yung basil natin nandiyan basil, hello basil. Yeah. As long na merong grow lights ka sa ganong setup sa indoors, walang problema yun. Ang ganda nun mga idol kasi maximize talaga yung space natin like dito, ito lang yung traditional isang layer lang yan, pero kung may grow lights ka, may bubong ka na yero, pwede mo siyang sa 2, 3, 4. So ganitong sa ditong space pa lang mga idol, tingnan nyo times 4 yung provide natin dyan. Ipoproduce natin lettuce dyan unlike sa ganito, ito lang. Tapos ito nga, nasa side yung iba kasi wala tayong space Kaya gusto kong pag-ipunan yung ganang setup ng hydroponics. At sana samahan nyo ako sa pangarap na yun At syempre matutupad lang yung pangarap na yun kung tutulungan nyo ako yan, sa pamamagitan na mag-subscribe, pag-follow or hit ng notification bell para po ma-notify ko kayo sa aking mga videos na gagawin. Yan. At kung may mga katanungan po kayo, huwag po tayo mahiyang mag-comment at sa abot ng ating mga kaya ay sasagutin po natin yan. Pero syempre hindi yun 100% na talaga na tama dahil kahit yung mga expert ay nagkakamali pa rin sa ganitong mga farming. Hindi, kumbaga walang perfecto dun. So troubleshoot tayo, trial and error, kasi hindi lahat ng sistema sa isang farm ay gagana sa isang farm. Laging mayroon talagang hindi gagana yun. Yung update sa ating first na greenhouse.
Ito nga, may ibo pa tayo, may ibo pa. Yung arugula natin, medyo mabagal siya pero worth it naman ang paghihintay ata nito eh. Kasi masarap na ito sa salad. Konti lang yung na-produce natin dyan. Siguro nasa 30 yata. Ito, basil natin. Basil yan. Tapos ito, arugula din to. Magdidilig na tayo mamaya ang hapon. No? Tingnan natin kung anong oras na maganda magdilig. Kung hindi na gaano masikat ang araw. Saka tayong didilig ng fish amino. Acid na. Tapos yung plano natin sa taas doon. So titingnan natin kung anong maganda kasi nga. Ito nawalan tayo ng tauhan. Hindi ba tayo sa ere. Pero hanggat na maaari, gusto kong ituloy pa rin yun kasi nga ang dami naghahanap ng lettuce ngayon sa December. Kulang na kulang yung tanim natin. Yan. So mga idol, bilang regalo nyo na rin sa akin, yan. Pa-subscribe naman po. Ano? Kung nagustuhan yung video na to, yan. Pa-share nyo rin yun po sa kapamilya nyo. Sa mga gustong magtanim katulad ng ganitong setup. Ano? Yan. Paman din po ito. Paman din. Yan. Sa ganitong kaliliit ngayon. Tapos ito, may problema tayo dito. Yung fungus. Ano? Yan ang gusto natin solusyonan yun. Naninilaw siya. Dahil ito sa kulang sa init, naninilaw. Tapos meron pa tayong pinagdadaanan na itong pest ito eh. Yung fungus na to. Kailangan natin trabahuin yun next year. Siguro may iwasan to pag naka-intercept na tayo. Naninilaw siya dahil sa kulang sa init. So, sana tuloy-tuloy ng init. Ano? So kanina, ay ng umaga, and tayo ng konti, excuse me. Kung nabasa niyo naman yung pangalan ng aking channel, di ba? Kumagat nanay na, tatay pa, nanay pa. Ang ganun, di ba? Kasi nga, ito mag-isa tayo ngayon. Sa dalawang anak natin, katulad kanina, nag-aasikaso, mag-isa kasi si misis ko wala dito, ano. Yan, dito tayo sa taas, papakita ko yung location na dapat paglalagyan namin ng ating ikatlong greenhouse, ngayong December. Dito yun, sa after ng balon ng well natin. Yan, kanina umaga pakagising, namalan siya, nagkape, nagluto ng almusal ng estudyante na anak ko, yung kinder. Dito yun, pahaba dito. Yan. Pagkatapos maglaba, mamalan siya, sinasuot na yung damit, niready na yung estudyante, hinatid sa school, tapos bubalik. Doon pa lang ako almusal. Kaya ito, yun. Kita nyo yan? Ang laki. Butterfly yan, Walang laki yan, Ang ganda. Ito yung kanyang itlog ata yan. Tapos yung aso ko makulit. Muka! Napakakulit yan mga idol. Pero wow ako dito. Bigla ako na-amaze dito. Caterpillar. Daming itlog niya, Hinain niya rin yung gabi. Oh my god. Ayos ka dyan. Umakyat tayo dito para makita niyo yung natin. Yung location na gusto natin paglagyan ng greenhouse, Bali dyan. Pahaba dito. Pahaba lang yun. Kasi nga yung ating UV plastics is pahaba. Nasa 10 meters ata yun. Siya natin gagamitin dito. Yan. Check na rin natin yung sili natin. Ilang araw do after natin paglilipat ng sili. Hindi naman ang araw. So yan. Nanlilaw. Yung sili natin. Nanlilaw sila. Ito. Nanlilaw din. So okay na yan. Hindi natin hawak ang panahon. Yan ang problema natin dyan sa farming. Hindi mo hawak ang panahon. Tapos taas dito. Yan. May puso ng saging. Ganda ng paro-paro. Ito, dyan yung location ng ating greenhouse na itatayo. Kaya nagkapera tayo. I mean, this December,
Tapos yung may bundok doon. Yan ang antiki na yan sa likod. So kami nasa Lambunaw ano. Pero yan. Antiki na yan mga idol yun. Layo pagtawid dyan sa bundok na yan. Yan. So yun po mga idol ano. And, pangarap natin magkapagpatayo ng indoor setup. Ang daming parang ganda. Para hindi natin problemahin yung sama ng panahon na hindi masisikatan ng araw ay ating mga tanim ano. Tapos dito nga meron tayong tanim dito ng avocado. Ang problema tsaka yung mangga ay nung linis tayo dito ng damo ay natapos din yung avocado natin. So hindi ko pa makita kung nasaan dito. At hindi ko na rin alam kung tutubo pa ba yun. Pero sa tingin ko tutubo pa yun. Or ito ata yun. Hindi ako sure kung avocado to. Hindi ako sure dyan. Ano? Ito avocado ba to? Kasi merong avocado tapos yung mangga sa kabila dito. Tinapyas din. Yung mangga dyan. Yan. Kawawa naman. Yung avocado dito magdadalawang taon na. Tapos nung nakaraang linggo dahil mayroon na punta dito yung nanay ng bilas ko, nagdala rin ng pananim na avocado. Tinanim ko naman doon sa doon banda. Tapos dyan may tayo maliit na star apple na yun. Hindi tayo mangga eh. Pero hindi ko na makita dahil yun nga, tinapkas din. Yan. Pasensya na kayo sa ubo ko, tayo nag-recover pa lang sa trangkaso. Yan. Yan. Ito, hindi pa yung boundary ng aming lupa dyan. Medyo maliit lang naman to eh. Pero na at least na meron pa dyan kakonti na more or less. And, ayun ang muhono. Nasa 2 feet pa. 2 feet pa yung ano. Yung amin dyan eh. May muhon dyan eh. Kaya nakita yung pato yung muhon yun. So kailangan pang i-atras dyan. Para makuha yung pinakasaktong sukat ko. Pansamantala nilagyan ko nito. Kasi ang tanda ko dito malapit yun yung itinanim kong mangga. Umaasa ako na kahit paano tutubo pa yun. Kasi sayang yun, malaki na yun. Parang ganito ang kataas yun eh. Yan. Masaging. Ito mahogan ito. Pinasarahin namin before. Yan. Ito yung area natin sa taas ano. Na kung papalarin ay yun nga po sa tulong nyo pag pinalad tayo, pinagpala o pinilis tayo ng ating Panginoon ay tutupad yung ating pangarap na greenhouse ano. Tapos ito kape yan mga idol, namumunga na yan ha. Yan. May bunga na yan. Hindi nga lang maganda yung init dito kasi tinatakpan itong pinong to. May punong tumatakip dyan. At dito, star apple, maliit pa. Star apple. Yan, itong sarapan, kung nakakita nyo, ito yung mother tree natin ngayon ng ating Madre de Agua. Ito yung ginagamit sa mga farming, ano, sa pagpapakain ng ating mga alagang hayop. Like baboy, manok. No. But para sa akin, ito ay ginamit ko po ito sa pagpapakain ng mga manok ano. Tangkad niya no. Dalawa yan, ang isa tinapyas din ng taong ano naglinis dito before. At sa bandang doon, mayroon pa din doon. Marami din doon kaso nga lang may sa boundary ng lote nung nakaraang linggo ay tinapyas din yung nakalinya sa mismong bakod namin. Na pasok naman sa aming muhon ano. Tinapyas yung ating tanim na Madre de Agua na sana kung hindi yung tinapyas ay gagamitin ko po yun ngayong December o ngayong November na mag-aalaga sana ako ng broiler ano para pag patak ng December eh, hindi na po ako bibili ng manok sa palengke, di ba? Alam niyo naman pag December tamang mahal ng mabili yung mga lalo na yung mga karne o ultimo nga yung mga kahit yung mga sibuyas bawang di ba? May langka tayo dito, bayabas. Yan. Ito yung binigay sa ating ano, avocado. Yan ko na kagad. Yan. Problema,
Yan. Baka may uod din dito. Tingnan natin. Sayang to, ang ganda to. Malalaki raw to eh. Yan. So try natin. Lagaan ano. Yan, avocado yan. So kumbaga nagtatanim tayo hindi para sa ating sarili ano. Yan. Ito maging lesson na rin to ano. Hindi yung nagtatanim tayo para sa ating sarili kundi para sa ating mga anak o mga susunod na henerasyon na lang. No? Kaya kung nanonotice nyo, maraming mas matatanda pa sa atin na kahit alam naman nila na yung ganyang kaliit na puno eh hindi na nila mapapakinabangan ano dahil sa kanilang edad na, pero nagsisipag pa rin sila magtanim ng mga yan kasi yun nga po, yun po ay papakinabangan ng kanilang mga anak, apo, apos-apo, ano mga idol yan. Saka dito ito magandang kapihan to, actually kapihan, may kape rin dito eh, natapyas lang din, ang daming tinapyas na hindi niya alam na sadyang itinanim pala namin yung dito. Maraming kape dito, sayang nga, yung iba malalaki na, natapyas pa. At may bunga na yan, puro kape yan, yung yan, malantang yan, yung mga bunga, pagkalat. At yun, umaasa tayo na tutubo ulit yan. Unti-unti natin ito baganday ng ating area. No? Matagal, nakakapagod, pero yun nga, unti-unti natin. At sana andun pa rin kayo pag nangyari na yung ating mga sinasabing pagpapaganda ng ating area dito. Maliit lang to, pero malaki ang magiging pakinabang ito sa atin ano. At sana sa mga nanonood, sana ma-inspire kayo. Kung meron kayong maliit na lote sa inyong lugar, ay i-maximize nyo. Sa mahal na mga bilihin ngayon mga idol ano. Kung meron kayong mga lote at kung meron naman kayong kakayanan na magtanim o kahit wala kayong kakayanan na magtanim, kung marunong naman kayo mag-YouTube, manood ng mga videos, tutorial, ay matututo kayo at siyang i-apply nyo sa inyong mga bakuran o mga maliliit na lote. Magtanim tayo, mag-alaga tayo ng mga hayop dahil malaking tipid yun. At most importantly mga idol, alam mo sa sarili mo kung ano yung kinakain mo. Yan, gusto kong i-emphasize yun. Alam mo sa sarili mo kung ano yung kinakain mo. Yan. Kasi yung mga manok, baboy sa palengke binibili natin, yan ay puro o kaya sandamakmak na chemical na o mga hindi organic na mga pagkain yung pinapakain din para lang lumaki na mabilis, tumaba na mabilis, bumigat na mabilis, mapataniman yan o mga baboy, karne, manok, ganun ka toxic na yung mga pagkain sa palengke natin ano. Although meron pa rin naman na mga nagpo-produce ng organic pero hindi ganun karami at hindi sapat yun para sa mga gustong kumain ng mas healthy. Oo, sabihin natin kumakain ng gulay, pero yung tinatawag na alam mo ba kung ano yung binilagay dyan? Alam mo ba kung ano yung idinilig dyan? Para lumaki yan, para tumubo yan, di ba? Hindi. So, ganoon tayo nagtitiwala sa mga pagkain sa market. Kahit hindi natin alam kung yun ba ay healthy talaga dahil sa yun ay gulay. Di ba? So, yun nga, kung meron tayong lupa, magtanim tayo kahit sa konting paso. Kahit simpleng spring onion lang yan. Diba? Pechay lang yan. Yan, sitaw. Yan, kamatis. Malaking bagay yun. Sa ngayon, every centavo, importante. Every cents na lumalabas sa bulsa natin, napaka-importante. Kaya, napakalaking bagay kung nasa province ka, may lupa ka, aking tipid, at syempre yun nga, alam mo na mas healthy na yung kinakain mo, diba? Ito yung lupa to, hindi sa amin ano, pero ito nga total naman, libreng mga arap naman, diba? Pamarapian natin, bilhin natin to
bilhin natin ito yung kahit kakarampot lang dito. Yan ang part na yun sa kahon na yan, oh. Diyan lang, hanggang dyan lang, oh. Diba? Tayo ng ilang greenhouse dito, 3 greenhouse na malalaki. Yan, pangarapin natin yan mga idol. Tulungan nyo ako, mamatapad yung pangarap yan, ha. Sana sa mga susunod na mga buwan, taon, nandiyan pa rin kayo. Yan. So ngayon mga idol, yan na po muna kasi dahil bilang nanay at tatay sa ating mga anak ay susundo naman tayo sa eskwelahan maya maya ng konti, ano. But before that, i-check muna yung bunso kong anak kung nakaligo na ba o nakainom na ba ng gamot, kasi nabanggit ko rin kahapon na 3 kami na inatake ng sipon at ubo, no. Mabuti nga ako sumunod tibo lang, pero yung panganay ko at yung bunso ko nilagnat pa, pero sa awa ng Diyos naka-recover na po unti-unti yung bunso ko, yung panganay ko naman okay na. Yun mga idol, maraming salamat po kung nakaabot po kayo sa video na to. Maraming salamat po. Yan. Anyway, meron po tayong Facebook account, yun po yung Matt Marasigan. Yan. Doon po tayo iba nag-upload ng ating mga hydroponics tutorial videos. At mga idol, doon po pala ay namimigay tayo ng non-stick pan at ng mga stop ties. Ano, giveaways po yun at libre po yun mga idol, ano. Yan. Again po, Matt Marasigan, i-search nyo na po sa Facebook. Yan. Makikita nyo naman po doon ng mga post ko is about sa hydroponics. Yan. At kung gusto nyo na makasali sa ating giveaways, mag-follow lang po kayo, mag-comment down, nasabihin nyo from YouTube po kayo. Yan mga idol, ha. Yan. So mga idol, dyan na po muna kayo. Ingat po kayo. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po. Happy farming.